Anong ibig sabihin nun? Nakausap ka ba niya? Anong pinangako niya? Walang pinangako si Pangulong Duterte kung hindi ay susuportahan ako at yung kakausapin niya yung kanyang mga supporters, yung kanyang core group at upang ako'y tulungan mangampanya. And yes, may pag-uusap kami before the filing at mga 3-4 na beses kami nag-usap because initially sabi niya, Vic, tumakbo kang senador. Ako hindi ko hilig ito, Mr. President, mas magaling akong nasa likod, tutulong na lang ako. And I was expecting that he will be the one to run for senator and I will go all the way for him. Sabi ko, okay na ako, tutulong ako. But yun nga, nag-progress yung usapan and eventually, siya ay kumandidatong mayor ng Davao, as we all know. So ako ang tumugon doon sa hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon. That's why here I am now. Oo, pero ibig sabihin, si Pangulong Duterte ang nagbigay sa iyo ng idea na tumakbo kang senador? Not really idea. It's more of an encouragement from President Duterte for me to try and run for senator. And nag-uusap kami mga 4 na beses eh. And sabi ko lang sa kanya, pag-isipan ko, Mr. President. Sabi niya, sige, tama naman yan, huwag kang magmadali, pero huwag din masyadong matagal. Dahil kailangan ka ng mapakilala, dahil kilala ka naman, pero hindi bilang kandidato. Okay, Attorney Rodriguez, sumikat ka bilang spokesperson, abogado ni Pangulong Bongbong Marcos. Buong kampanya, ikaw ang kinakausap ng lahat. May libro ka nga ang nakalagay Kingmaker. Kabilang ka behind the scenes sa campaign. Isn't this absolute betrayal from Marcos ngayon na kay Duterte ka na? Magandang tanong yan, Karen. I have always been Duterte Marcos. And noong 2022, Marcos Duterte. At hanggang sa ngayon, magkasama kami ni Duterte. Ang nawala yung Marcos. Yan ang dapat mapaliwanag nila. Kami ni Duterte magkasama pa rin hanggang ngayon. Ano ba nangyari? Hindi ka lumabas noon, hindi ka nagpaliwanag. Bilang Executive Secretary, you were the shortest Executive Secretary in history, 79 days in office. You were forced to resign, tapos hindi ka naman naging Presidential Chief of Staff. What really happened? Bakit ka natanggal? I think the shortest na naging ESIC, former ESN Senator Ed Angara, during the time of President Erap. Kasi abbreviated yung term ni Pangulong Estrada eh. And ako ay inappoint bilang Presidential Chief of Staff after my stint as Executive Secretary. But sa tingin ko nga noon, hindi na untenable na yung sitwasyon namin sa Malacanang. Ako hindi ko na kailangan yan. Bakit sino ba kaaway mo doon? Yung mga gustong maging Pangulo pero hindi naman binoto ng tao. Yung mga astang Pangulo, wala namang mandato. Marami ron sa Malacanang. At alam naman ng taong bayan who I'm referring to, at hindi lang isang tao yan. Kaya nga nagkakagulo ngayon ang ating bansa. But why didn't the President stand by you? Initially, tumatayo siya, tumitindig siya sa aking panig. Pero eventually, bumigay, wala na tayong magagawa ron. And even before I assumed the position of Executive Secretary, Karen, hindi ito alam ng taong bayan. Alam ito ni Bongbong Marcos. Ilang beses ako nagsabi, hindi ko kailangan yan, okay na ako. I don't need that. Pero sabi niya, hindi, samahan mo ko. Pinaghirapan natin dalawa ito at gusto kong patakbuhin mo yung aking tanggapan kagaya ng pagpapatakbo mo nung kampanya. So, nandoon yung tiwala. Presidente na yan Hindi naman lahat napapagkatiwalaan ng presidente. So, sige, tinanggap ko yung hamon. Pero as we go along, sabi ko, hindi ko kailangan ito, Mr. President. Exit na ako. Okay ako. Okay ako, huwag mo akong problemahin, ayos ako. That is why, even in the commission on appointments, kinakailangan nila sumulat sa akin. Hinihingi yung documents ko. At yun, nag-meeting din kami ni Bongbong Marcos doon sa kanyang private office. Sabi niya, ba't wala kang dokumento? Hindi ako upo dyan. Hindi ako magpapa sa ilalim sa CA. Ambush yan. But why did you become a critic of the President? Pwede namang nag-resign ka, tumahimik si Attorney Vic Rodriguez, sinaportahan mo on the side, bakit ngayon napaka-active critic mo? Ang sinasabi ng ilan, porket wala lang sa posisyon, eto na siya, kritiko na. Hindi ko kailangan ng posisyon, Karen. Ako nga yung lumayo sa posisyon Tanungin mo ang sambayan ng Pilipino. Ilan ang kayang gumawa ng ginawa ko? I walked away from being the ES
meron akong appointment as the Presidential Chief of Staff. Meron ba Pirmado talaga yun? Meron, nasa libro ko. Because sinabi nila na walang ganun. Hindi, pirmado ni Bongbong Marcos yun. Alam niya yun. Kaharap nung pinirmahan niya, inabot niya sa akin si Naida Angping na ginawa kong PMS Secretary. Si Anton Lagdameo kaharapan. At yung maraming PSG. Pirmado yun. Sa akin ang original hanggang ngayon. At ready ako ipakita yan kahit So, saang forum. why did you have to be a critic? Yun ang tanong ng ilan. Sapagkat nakakaya ka rin eh. Ikaw na rin nagsabi, ako lahat ang kinakausap ng tao. Ako yung nakaharap. Mukha ko yung nandoon, salita ko yung nandoon. Tapos iba na ginagawa nung taong ikinampanya ko ng mabuti at tinangkilik naman ng tao. Hindi ito yung aming pinag-usapan. Hindi yung ganitong uri ng pamumuno ang aming napag-usapan. This is not the kind of governance and leadership that we agreed to have pag siya'y pinalad at tangkilikin gawing Pangulo. Yan ang katotohanan. Ngayon, tumatakbo kang senador pero tinatanong ng ilan, bakit namin iboboto si Attorney Vic Rodriguez gayong nung nasa gobyerno siya, nagkaroon ng ilang kontrobersya. Hindi natin kailangan isa-isahin at idetalye ngayon, but there was the sugar fiasco, issues with appointment, yung na-appoint mo sa Ports Authority, etc., etc. Ang tinasabi ng ilan, pumalpak nga siya doon, ba't ngayon senador pa? Kasi sinungalingan yun. Wala akong palpak ka rin. Yung sugar fiasco, ako ang nagpahuli ng mga asukal. At dito sa programa mo, daming nanonood dito, kung merong makakapagpakita ng dokumento na pinirmahan ko, yung sugar order number 3, sa iyong programa, Karen, exclusive mo ito, I will withdraw my candidacy for senator. At yung appointments for sale, hanggang ngayon, hindi ako sumailalim at isiniilalim sa kahit anong investigation. Wala ako ni isang kasong administratibo, civil, at best criminal. Wala. So lahat ito'y paninira. Balikan ko lang yung sa Ports Authority na sinasabi nilang bayaw ko. Si Ginoong Chet Pastrana nakilala ko lang nung kampanya. At kaya pinagkatiwalaan namin tagadala ng pera para sa mga watchers. At hindi ko bayaw yan. At baka magduda ang asawa ko na meron pa akong ibang pinakasalan pag nagpatuloy yung chismis na bayaw ko si Chet. Yun ang aming biruan ni Chet. Ay hindi ko kaano-ano si Chet. So, yan ang katotohanan. Ang sinasabi nyo ngayon ay what you're saying is you were unfairly treated, judged, accused? Absolutely. Because maraming sumama na lang nung panalo na kami doon sa kampanya na gusto nila business as usual. Iba na dapat yung direksyon namin, yung napag-usapan namin ni Bongbong Marcos Wala kaming kasama noon, Karen. Alam kong alam mo, walang gustong sumama kay Bongbong Marcos matapos ang 2016. Kaming dalawa lang ang magkasama. Kahit nung siya'y nag-announce ang kandidatura, wala kaming mga branded names in politics. At nung mananalo na, nandyan na yung mga Johnny come lately. At ang gusto, sila pa ang una sa pila. Hindi ako pumayag. Bakit? Ang kasama namin, ordinaryong tao Yun muna ang unahin natin na i-recognize. Hindi yung mga branded politician na nandyan na naman at the very first opportunity na magkamal ng yaman, magnanakaw na naman yung mga yan. Yan ang aking linabanan. Kaya ako tumatakbo. Hindi ba masakit ito sa iyo personally? In your book, sinulat mo doon na namatay ang iyong nanay. At ni hindi nagbigay ng condolence, hindi nagbigay ng kahit anuman na message, bulaklak ang Pangulong Marcos. This is correct, no? Tama yan. Yeah. Considering yung pinagsamahan nyo, pinagdaanan nyo, what do you make of this whole experience? Masakit talaga yun. Dahil tinuring mong kaibigan inakay mo, magkasama kayo doon sa isang bahagi ng buhay niyang napakadilim. At hanggang sa dahan-dahan ay nakikita namin na pasikat ng araw kami magkasama. At nung dumating sa puntong mababa na punto ng aking buhay, dahil nanay ko yun niha-niho, wala kang narinig, masakit yun. At hindi ko hahangarin na mangyari sa kanya o kung kanino man yung experience kong yun at naramdaman kong yun. But how angry are you? Because I'll be honest, you attended the rally in Tagum City. Tinawag ni Pangulong Duterte na bangag si Pangulong Marcos. Nandun ka, nakaupo ka doon. Bakit kailangang nandun ka?
Bakit? Bakit kinakailangan ko bang alam kung sasabihin ni Pangulong Duterte? At kami pag magkakasama, hindi kami nagtatanungan anong sasabihin mo, anong sasabihin ko. Wala kaming ganun. Sinabi ni Pangulong Duterte yung sinabi niya dahil marahil meron siyang dahilan. At ako naman, ang lagi kong sinasabi, ulitin ko, dito sa yung programa, kahit nung magkasama kami ni Bongbong Marcos, lumabas yan eh. And I feel guilty because I'm the one who went around the town and showed everybody yung kanyang negative drug result test. Ba't di ba totoo yun? Kaya nga ang akin, para matapos na yung usapang yan, sumailalim na sa isang open, fair, transparent hair follicle drug test. Para matapos na yan. Kung totoo, di tapos ang usapan. Kung hindi, sampal niya yung resulta doon sa mga nag-aakusa sa kanya. O ito, negative ako. Ganun lang naman yan para matapos na. After all, you're the elected president. At dapat siguro, leadership by example, gawin mo na para matapos na. Sinabi mo during your filing of candidacy, you're sick of corruption, they should temper the greed. How bad is the corruption now? Very bad. What makes you say that? Look at what happened sa Bicol. 200 inosenteng Pilipino patay dahil ninakaw yung flood control funds. Hindi katanggap-tanggap yun. Hindi katanggap-tanggap yun, Karen. Dapat yung nakapagpasko, kagaya nating dalawa, kagaya ng maraming Pilipino kasama pamilya, patay. O paano gagawin natin doon? Sorry? Hindi sila nag-sorry. Patay yun dahil ninakaw yung flood control funds. Nasaan yung 5,500 flood control programs? Yan ang dapat natin pinag-uusapan. Yan ang dapat iniimbestigahan, hindi yung kung ano-ano. Pagkukulang ba ito ng Pangulo? O siyempre, siya Pangulo eh. Siya Pangulo eh. At sa kanyang termino, magdadalawang taon pa lamang, ay 500 billion pesos na ang sinabing nagasta sa flood control programs. Nasaan? Nasaan? Yung sa Bicol na nalubog, bilyong-bilyong piso yun. Bakit nalubog? Okay. Ngayon, hindi lang yun ang isyong pag-uusapan natin. Marami pang may init na usapin ng ating bansa at nais naming malaman ang pananaw nyo at paninindigan. May 10 tanong dito sa harapan nyo. Pumili kayo ng 5, tapos ibibigay nyo sa akin. Susubukan natin sa loob ng 6 na minuto. Sasagutin nyo to. Okay, I have to choose the 5 now. You know, choose one and give it to me. Okay. One first. Okay. All right. Ano ang masasabi mo sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Hindi lamang dapat yung kay Vice President Sara Duterte imbestigahan. Lahat ng gumagamit ng confidential funds, kung may iimbestigahan, lahat. Pero hindi pwedeng isa lang. ang tanong is about Sara Duterte. Yung paggastos niya ng confidential funds, sinabi niya hindi siya magpapaliwanag sa Kongreso. Tama ba yun? Tama, sapagkat binibigyan siya ng COA until January or February of this year to comply with documentation. Yung notice of disallowance, Karen, ito yung malaking kasinungalingan. Ang notice of disallowance ay hindi kasong kriminal. Hindi yun finding of guilt. Yun ay para remedyohan mo yung mga kulang na dokumentong pinapasumiti sa'yo. At binibigyan pa siya ng January or February of this year. Therefore, the investigation conducted by the House of Representatives, if at all, premature. Huwag mong pangunahan ng COA. Constitutional duty ng COA yan. Article 9, Paragraph D, Section 3. So, Attorney, naniniwala kang walang maling paggamit si Vice President Sara Duterte sa confidential funds? Hindi pa dapat husgahan dahil meron pa siyang period to comply. So, lahat ito premature. Let COA do its job. Huwag pakialaman ng Kongreso yung trabaho ng COA because it is not the core function of Congress to do the function of COA. Okay, next. Okay, next question. Pabor ka ba na gawing legal ang divorce sa Pilipinas? Hindi ako komportable diyan sa pagpapalegal ng gagawing legal ang O divorce. bakit? Ayaw mo yung salitang divorce? Sapagkat nandyan na yung annulment at yung legal separation. At sa tingin ko, sapat na yan. At again, on constitutional ground, mahirap naman basta lang tayong susuong sa divorce bill dahil malinaw na kinikilala ng ating saligang batas, Article 2, Section 12 of the Constitution. Pinapalakas, kinikilala ang pagiging sagrado ng pamilya. In fact, it is treated as the basic autonomous social institution na dapat palakasin. So on constitutional ground, may reservation ako sa divorce bill. Next. Yan. Okay. Paano mapapahusay ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas? O siguro ang tanong na lang, magkomento ka sa
edukasyon ng Pilipinas ngayon at sa pagbawas ng budget? Kulelat tayo, di ba? Kulelat tayo sa math, sa reading, sa science, at sa spelling. Tapos binawasan pa ni Bongbong Marcos ang 12 billion. Lalo tayong malulubog. We are not using our public money to do proper public investment. So maling-mali na bawasan mo ng 12 billion pesos ang Department of Education at isang kalang mo ang kinabukasan ng kabataang Pilipino, unahin mo ang ayuda ng mga mambabatas. Yan, maling-mali yan. Ang tanong ko sa iyo, kung naging senador ka, anong gagawin mo? What legislation will you do? I will work on amending the plunder law. Ibababa ko yung threshold ng plunder from 50 million to 5 million. At pag nagawa ko yan, Baka lahat makulong na. hindi lang yan, Karen. Pag nagawa ko yan, ibabalik ko ang death penalty. Yun ang kaparusahan. After watching this video, mag-comment lang, dahil ang iyong boses at paniniwala ay mahalaga para maimulat ang katotohanan. Ito ay para sa bayan. Sapagkat higit pa sa heinous crime ang pagnanakaw. So, ang plunder para sa iyo, 5 million pesos, tas death penalty. Yes. Okay. Dahil ang pagnanakaw ay pagnanakaw kahit magkano pang halaga yan. At singit ko lang, kahit sa banal na kasulatan, ang nakalagay lang doon, thou shall not steal, period. Hindi sinabing thou shall not steal ng more than 50 million. So wag nating paguluhin ang buhay natin, wag kang magnakaw, period. Alright, next. Ay, ano ko, nagalong ko to. Pumili okay. ka ng iba. Here. Yan, okay. Alright, eto. Sa issue ng West Philippine Sea, tama ba ang ginagawang pivot ng administrasyon sa US mula sa China? Hindi ako sang-ayon. Oh. Sapagkat tatandaan natin, at nandito naman yung team mo, suriin ninyo yung naging pahayag ni Bongbong Marcos noong 2022 SONA. Nung sinabi niya as regards our standing in the community of nations, that we shall be friend to all and an enemy to none. Nag-pivot ka na. Andito na tayo, kaaway na natin ang China dahil we are pursuing hindi na independent foreign policy kundi interest na ng Estados Unidos ito with the proliferation of US military bases. Yung EDCAM yan, US military bases yan But that's not a US military base. EDCA is not. No, they call it EDCA pero nandoon na yung mga Article 18, Section 25 of the Constitution. No foreign bases, troops and installation. Anong tawag natin sa EDCA? Andun ang tropa nila, nandun ang base, nandun ang armas, nandun ang bomba, nandun ang missile. But that is essentially US military bases. But even the Supreme Court said EDCA is constitutional. Pero nandirito na sila, Karen. Basahin natin ang Article 18, Section 25. I will not argue with the Supreme Court. I'm a member of the bar. Pero, hindi naman lahat ng desisyon ng Supreme Court ay sinasang-ayunan ko. At marami din silang naging desisyon ng araw na binago rin nila paglipas ng panahon. Baka sakali, ganun din ang mangyari dito. Okay. Kasi sinabi mo, in one of your speeches, you said, dapat ihintunaan ng administrasyong ito yung belligerent rhetoric niya. Yes. When it comes to the West Philippine Sea. Yes. Because we're putting our Filipinos in harm's way na nandoon sa teritoryo ng China. Yung Pilipino sa Macau, yung Pilipino sa Hong Kong, yung Pilipino sa mainland China, paano pag nagkaroon ng retaliation? Hindi yung gobyerno ng China, they will not do that. Yung mga Chinese doon, kawawa ang Pilipino, sino mananagot? Pero attorney, masang-ayon ka sa pag-handle ni Pangulong Duterte sa West Philippine No, Sea? ang sinasabi ko, let us diffuse and de-escalate the tension. Huwag nating silaban. Sapagkat yung ginagawa ng mga matatapang na nagsasalita dyan sa gobyerno, that is even punishable under RPC Article 118, Karen. Okay. Alright. Bawal yan. Ang dami ko pa kasi gusto itanong sa inyo Ayoko matapos itong 20 minutes. Kaya pa ba isa muna? Oh, yeah. Kaya pa ba isa? Very quickly lang. Eto, mabilis dapat. Solusyon sa mataas na presyo ng bilihin. Kampanya ni BBM, nandun ka, sabi nyo, ibababa nyo bigas, 20 pesos Wala na kada ako kilo. dun Wala na ako dun. Kasalanan niya yan. Sapagkat yung budget, sinimulan natin sa budget, talagang inflationary yung budget. Hindi ito developmental budget na dapat sinusulong ng lahat ng Pangulo. Dapat, para malabanan natin yung pagtaas ng presyo, magsimula sa gobyerno. Belt tightening, austerity program, and fiscal discipline. Dapat wag tayong gumastos ng higit sa kinikita ng gobyerno. Parang budgeting mo lang yan sa bahay, Karen. You do not spend more than what you earn. Okay. Dapat ba ma-impeach si Vice President
President Sara Duterte? Pakita muna nila yung ebidensya at hayaan natin yung mga senator judges mag-appreciate ng ebidensya kung sakasakaling tumuloy yan. Okay.